Magandang araw o gabi sa iyo, Sir William. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan noong 2018 sa probinsya ng Leyte. Tawagin niyo na lamang akong Ronald. Nang panahong ito ay isa akong manggugupit sa isang barbershop. Alas 8 ng umagang umpisa ko at umuwi ng alas 5 ng hapon. Isang hapon nga, nang matapos na ako sa work at habang naglalakad na ako sa daanang makipot na pauwi sa tahanan, nang biglang meron akong naririnig na pag-iyak ng pusa sa may damuhan. Kung papakinggan nga ay parang nagmamakaawa. Sa una ay nagdadalawang isip ako na silipin ang pusa na yon. Kasi nga talahiban yun at baka may mga ahas pa. Pero hindi tumigil sa pag-iyak ang pusa na para bang naghahanap ito ng kalinga. Nakaramdam ako ng awa kaya pinasok ko na yung makapal na damuhan at doon ay nakita ko nga ang isang pusa. Puti ang kulay nito ngunit ang ipinagtataka ko ay malaki na ito pero boses kuting pa rin. Nang subukan ko itong hawakan, ay hindi naman ako kinalmot. Kako, tamang-tama, wala pa akong alaga sa bahay. Kaya napagpasyahan ko na ampunin na lamang ito. Mukha naman kasi itong mabait at madali lamang napaamuhin. Hindi nga ako nagkamali dahil lumipas ang ilang araw, napaamo ko na ito. Kapag umuwi ako galing sa trabaho, ay sinasalubong ako nito. Kaya nga lang, ay namimili ito ng kinakain. Ang gusto nito ay puro mga sariwa. Sariwang isda, sariwang karne, at ang mas malala pa ay sariwang lamang loob ng baboy gaya ng atay. Mabuti na lang ay binata pa ako ng sandaling iyon. Kaya ako at ang alagang pusa lamang ang binubuhay ko. At kaya natutustusan ko ang mga gusto niyang kainin. Isang hapon, noong umuwi uli ako galing sa trabaho, sumalubong sa akin si Kobe na dati kong alagang aso. Pero matagal ko na itong itinakwil dahil pinatay nito ang alagang pusa na napulot ko rin noon. Yung napatay na iyon ay kagaya rin ng napulot kong pusa sa kasalukuyan. Kumakain rin ito ng hilaw na karne. Samantala, sabik na sabik sa akin ang aso na iyon. Napansin ko na bahagya na itong pumayat. Siguro ay dahil wala nang nag-aalaga dito dahil nga sa itinakwil ko na. Kumbaga, wala nang nagpapakain. Pero sa halip na maawa, ay sinipa ko ito hanggang sa tumakbo na ito palayo. Gabi, habang natutulog ako sa aking papag, naalimpungatan ako nang meron akong naririnig na umaangil. Kaya naman nakiramdam ako sa paligid at bumangon sa papag. Madilim ang paligid dahil malalim na ang gabi. Ngunit habang tumatagal, nasasanay na ang mata ko hanggang sa naaaninag ko na ang kasuluk-sulukan ng kwarto. Halos malaglag ang puso ko sa aking nakita. Nagtatanong ang isipan ko kung papaanong may nakapasok sa kwarto ko na isang impakto. Kulay abo ang naglalagkit na katawan nito. May matutulis na mga ngipin at nagbabaga ang mga mata. Naglalaway rin ang bibig nito. Ang hindi ko lang lubos na maisip ay kung bakit suot nito ang kwintas na ginawa ko sa pusa.
Dito na lamang rumehistro sa isipan ko na baka isang sigbin yung napulot kong hayop. Ang katangian kasi nito ay parang ganoon. Unti-unti nang lumalapit sa akin ang nilalang. Mas tumitindi ang paglalaway nito habang titig na titig sa akin. Nakahanda na rin ang kuko nito para kalmutin ako. Ngunit napasigaw na lamang ako nang biglang lumundag ang nilalang at kumapit ito sa kisame. Pumapatak pa nga ang laway nito sa aking ulo. Nanginginig na ako sa takot ng sandaling iyon at hindi alam ang gagawin. Hindi nagtagal, bigla na lamang itong lumundag sa kinaroroonan ko. Ngunit biglang may pumasok sa nakabukas na bintana. Hindi ko kasi ito sinasara dahil mainit at isa pa ay mababa lang ito. Nagulat ako nang malamang si Kobe pala yun. Sinaklolohan ako ng aso na tinakwil ko. Wala nitong takot na hinarap ang nilalang at nagpalitan sila ng sakmalan. Napupuruhan pa nga si Kobe dahil nakakalmot rin siya ng nilalang. Pero hindi nagpatalo ang aso. Sinakmal niya sa leeg ang munting impakto hanggang sa malugutan ito ng hininga. Sugatan at hingal naman si Kobe ng sandaling iyon. Dahil roon ay napayakap ako sa alaga kong aso, lumuluha at nagsisisi sa aking nagawa. Marahil naaamoy niya na hindi pang karaniwang hayop ang mga napupulot kong pusa kaya pinapatay niya ito. Prinoprotektahan lang pala ako ng alaga kong aso. Ginamot ko ang sugat ni Kobe hanggang sa gumaling na ito. Mula noon ay inalagaan ko na siya ng mabuti at hindi na ako nag-aampon pa ng mga hayop na nasa tabi-tabi lamang makikita. Pero Sir William, binalikan ko yung litrato kung saan karga ko yung pusa na inampon ko noon. Nagpa-picture kasi ako sa pinsan ko nang minsang bumisita ito. Doon ko lang napansin na may tao pala sa di kalayuan. Natatakpan kasi ito ng mga puno kaya hindi mapapansin. Tinitigan ko na maigi ang tao na yon at sinum ang picture. Nagulat ako na makitang meron pala itong napakahabang dila at puro puti lamang ang mga mata. Tingin ko nga, iyon yung aswang na tunay na nagmamay-ari ng sigbin na pusa. Siguro ay sinasadya lamang ng aswang na yon na ipaampon sa iba ang pusa upang mas mapadali ang kanyang pambibiktima. Ito ang ginagawa niyang kasangkapan sa kanyang madilim na layunin. Gusto ko sanang ipasa sa iyo yung picture na yon, Sir William. Kaso nga lang, kung kailan kailangan ko ay biglang nawala sa files. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. At isang misteryo na lamang para sa akin ang lahat ng yon. Naglagay na lamang ako ng pangontra sa paligid ng tahanan upang hindi matuloy ang masamang balak sa akin ng nilalang. At sa awa naman ng nasa itaas, ngayon na may pamilya na ako, wala naman napaparamdam na aswang tuwing gabi. Hanggang dito na lamang po ang kwento.